Paano nga ba tayo magpapalit ng 51 teeth na sprocket na ang papalitan natin ay naka-drop centered? Kung namumroblema kayo sa pagpapalit ng MX250 rear sprocket ninyo, makakatulong sa inyo ang video ito. So samahan nyo ako guys, papalitan natin yung rear sprocket ng ating MX250 ng 51 teeth XR200. Good day mga ka-Sigler. So ito pong muli ang inyong Sigler's Kalikot Moto, ang inyong Sigler's Enduro Rides. So for today, meron tayong i-feature uli na bagong adjustment na ginawa natin sa ating MX250. So currently nagkaroon ako ng issue pagdating sa rear sprocket. Pakita ko sa inyo mamaya. Kasi yung rear sprocket natin is drop centered siya, na apat lang yung butas. So naghahanap ako ng gano'n na 520 na malaki, drop centered, mga 51 teeth na 520. And the sad thing is wala tayong makuha, wala tayong mabila ng ganong klaseng sprocket. And on my last trail din, nagkaroon ako ng problem pagdating sa foot peg natin. Medyo manipis lang kasi yung foot peg and nabali siya. So, nare-review natin ngayon is related na sa dalawa. Bumili ako ng foot peg na JFG na pang racing. And reviewin natin siya. Ito siya guys. So this one is a CNC aluminum foot peg para sa ating MX250. Kasi yung foot peg natin sa baba, yung kabilang side is nabali. So kakabit natin yan. So what's inside here is ito siya. Malaki yung foot peg. Okay. And this one is a CNC aluminum. So napakagaang niya guys. Yung original na foot peg ng MX250 is half kilo yung isa, yung ganito. So ito actually parang grams lang siya. Super gaan. Tapos ang maganda rito, yung kanyang mga spikes ay natuturnilyo. So pwede mo tong, for example, nawala yung isa, so meron kang mabibili sa JFG Racing Company. Okay, so I choose yung red kasi red yung motif ng ating motor para mas combined. And napakagaan, and maganda rito guys, makapal siya. Tapos yun yung napakakapal nung kanyang tapos CNC, may spare siyang mga teeth. So this is left and right. And meron na siyang kasamang spring tsaka yung spare ng mga teeth. So ito yung spring, makapal yung spring niya. And then ito yung teeth. Ayan. So ang hindi lang kasama dito is yung pin na nilalagay dito sa spring. And the other one na ginagawa ko is yung ito, kadarating lang din ngayon. Shout out kay Lodi Maverick ng Davao. Sa Facebook, makikita nyo siya guys. Hanapin nyo lang yung pangalan niya. I think ito siya mismo ang gumawa. Pinasadya ko to sa kanya kasi wala tayong makitang sprocket na ganun. So ang pinagawa natin sa kanya is adapter ng sprocket para sa ating MX250. So ito siya guys. So maganda yung medyo heavy lang kasi makapal yung bakal, pero that's a good thing na makapal yung bakal. Tapos ito yung apat yung butas. Ang harap niya is ito yung nasa likod. So ito ay sukat para sa XR200 na 51 teeth or any XR200 na rear sprocket. Ilalagay mo yung 6 na butas. Okay.
So yung ito yung ilalagay mo doon sa hub mo mismo. Tapos dito mo ipapatong yung sprocket niya. Okay? So gagawin natin ngayon yung sprocket ng ating MMC. Kung mapapasin nyo yung sprocket ng MMC, 4 lang yung stud. Ito ay parang 43 teeth. Tapos ang mapapansin nyo rito guys, medyo maliliit yung yung spoke ng sprocket niya. Tapos ang napansin ko sa kanya, lubog yung gitna, naka-offset siya, naka drop center. Yung dito sa pinakagitna, nakalubog siya. So yan ang re-remedyohan natin kasi magpapalit tayo ng 51 teeth na 520. So, dito kung mapapasin nyo, itong pinakagitna nito, ito ay nakadubog. So, ayan siya. Baklasin natin. Pakita ko sa inyo yung itsura niya. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. So, ito guys, pinalitan ko gumamit ako ng high tensile na bolt. Kasi yung bolt niya dati is naka star screw. Tapos medyo, parang mahinang klase. Yung isa na baluktot. So, kaya bumili ako ng high tensile na bolt. Yung black bolt. Hindi naman siya ganun kalawangin. Pero mas maganda na to kumpara mo sa stock lang na medyo mahinang klase pa. Okay? So ito yung sasabi sa inyo na nakalubog yung gitna ng So pansinin niyo pag tiningnan niyo rito. Nakalubog siya. So pag ito nilapatan niyo ng yan. Kita niyo yung difference dito. Malaki yung angat. Tapos dito lubog na lubog yung gitna. So medyo nahirapan lang maghanap ng sprocket nito. Problem natin, marami tayong makukuha na kasukat ng ganitong butas. Kasi ito, halos pareha sila ng TMX 1555 ng butas. Kaso, ang problema natin is yung drop centered nung sprocket. So, hindi po pwedeng yung sprocket natin is yung pantay. Tapos kung maglalagay ka rito ng yung iba ang suggestion nila is maglagay ng washer dito. Part na to. Ang problema mo pag naglagay ka ng washer, malaki na yung gap nung yung bolt. Tapos, dapat yung ilalagay mo washer, at least dapat sakto dun sa sa laki nung butas niya. So, pag tinignan nyo yung hub, dapat ang washer mo is halos kasing laki ng ganito. Kaya lang, masyadong lalayo na yung bracket mo dun sa pinaglalapatan niya. Meron akong isang pinagawa na adapter. Ito yung pinakita ko sa inyo nung nakaraan. Ito siya guys. So itong adapter na to, pinagawa ko siya. Tapos dito, as in talagang malalaki yung butas niya. Tapos lapat na lapat, lahat sila puro solid. So pag nilapat natin to dito, linisin lang muna natin. So yan, pag nilapat mo siya dito, saktong-sakto yung butas. So pag nilapat nyo dito guys, so ganyan ang itsura niya pag nilapat nyo siya.
Tapos mapapansin nyo yung pinakalikod niya. Yung pinakaloob. Ayan yung part na yan. Makikita nyo, as in lapat na lapat siya. Ang kagandahan dyan, buong to yung nakakapit. Tapos dito natin ilalagay yung sprocket. Okay? Mahalaga rito, mahigpit na siya. Ito. Pitan lang natin ng konti. Make sure lang na okay yung pagkakahigpit mo. Yung ating sprocket ngayon, yan. Dito na natin siya ilalagay. So, yung itsura niya, pwede ka magpalit ng sprocket na pang CRF. Compatible din siya rito. Halos same sila ng bolt. Kung hindi mo magkasya, so pwede mong luwagan to. Pwede mong ilipat. Diba? Pabutasan mo, marami ka pa namang option. Ayan o. Marami ka pang option na pwede paglagyan ng butas. Okay, pero ako ang pinagawa ko kasi is maganda kung siguraduhin mo na kaagad kung ano yung ipalalagay mong sprocket. Ako ang pinalagay ko rito ay XR200. Yung offset ng sprocket mo, instead na nandito yung itsura niya, nakaganyan siya. Ito ngayon yung nag-emboss dun sa labas. So tapat pa rin, pag sinalpak natin mamaya, katapat pa rin ito ng engine sprocket natin. Okay? So ganyan na magiging itsura niya. And then makita nyo, nakapaglagay kayo ng 51 teeth. No? So kung ikukumpara natin dito, ayan siya guys, mas malaki na yung sprocket mo ngayon. So ang benefits, kung malaki yung sprocket, alam naman natin syempre mas malakas sa ahon, mas malakas sa akyatan. Ang downside is mabagal sa highway. So mostly ang gusto natin mas malakas sa akyatan. Merong free na bolt si Lodi Maverick yung pinagbilang ko. Kaso kasi ang problema ko is ang binigay niya is yung hex nut na round. So ang sprocket ko ay tapered yung bolt. So hindi yan papasok doon. Hindi siya lapat, no? Tapos maiksi yung bolt sa likod. So baka sa sobrang lakas ng motor mo, sirain niya yung bolt. Okay, so ang ginawa ko, bumili ako ng mas magandang klase. Stainless ito na naka-tapered yung dulo niya. So yan. Tapos hindi naman siya ganun kahaba at hindi rin naman ganun kaiksi. So pag nilagay natin siya rito, yung gagamitin niyo is ordinary nut na walang lock sa dulo. Ang problem nito is pag may tendency siyang lumuwag. Unlike this one, since meron siyang pang-lock sa dulo, hindi siya basta-basta luluwag. Okay. So I suggest na mamit kayo ng ito, flat side, flat yung surface niya rito. Tapos gagamit ka ngayon ng lock nut sa dulo, sa kabila. So, ito na yung finished product ng at pagkakabit ng 51 teeth na pang XR 200 na naglagay tayo ng adapter para dun sa apat na stud natin. So, remember kung gusto nyong pagkabit ng ganito, hanapin ninyo or ang ipapagawa ninyo is same size ng TMX 155. O kaya, dalhin nyo yung luma yung sprocket dun yung paggawa. Tapos, isipin nyo na kaagad kung ano yung ilalagay nyong sprocket para dun sa panlabas niya. So make sure lang na TMX 155 yung apat na butas niya. Okay, so kabit natin, balik natin sa motor natin. And since nag-up tayo ng sprocket natin, magpapalit din tayo ng chain na sasakto na sa ano. Kasi kung yung lumang chain, hindi na inaabot dito kasi mas malaki na to. So ang gagamitin natin is yung mas malaking mas mahabang chain. Okay. So ito yung kadena na natin gagamitin. This one is SPD. Yung dati kong ginagamit sa compatible nito. 520.
So, okay. So, nakabitan natin yung, yung chain. And then, kita muna natin ng konti bago natin siya i-adjust. Yung chain natin, ayan, kung napapansin nyo yung chain na yan, dapat pag in-spot nyo kung tama yung offset na binigay ng ating bagong sprocket, so dapat straight siya. So hindi siya merong bend ng konti. Kasi pag merong slight bend ng konti, well, actually, hindi naman siya magiging, hindi naman ganun kalaki yung apekto nun. Kaso, katagalan, makikita mo yung ngipin mo, nauupod in a one side area lang. Okay, so yun ang drawback mo, hindi okay yung offset. Kasi, ang mangyayari nun, yung sprocket mo, nandito yan eh. Kung hindi ka gagamit ng adapter na hindi siya offset. Okay? So, kung adapter mo ay pantay, kung ang sprocket mo ay pantay lang na hanggang dun, ito, nakapasok siya ng konti, and pansinin nyo, sa gulong dito, malaking tendency na sasayad tong itong chain nyo dun sa gulong. Okay? So, sa gantong klase, makikita nyo yung difference ng hindi yan sasayad. Okay? So, higpitan na natin. Okay na yan. May subukan natin. Paandarin natin. And next na ayusin natin is yung ating foot peg. So magpapalit tayo ng foot peg. Nakita nyo yung foot peg natin basag. Okay, papalitan natin yan. So higpitan natin to. Higpitan natin yung final natin. So yun siya guys. Napalaki na ng sprocket nya. Okay. So kumpara mo sa dati, so mas maangas na ngayon yung style ng sprocket. So ito guys, makikita nyo yung ikot ng sprocket nya, wala siyang sumasabit, wala siyang tunog. So ibig sabihin yung offset ng pinagawa nating adapter is maganda, maayos siya. Okay, so naka 51 teeth na tayo. Gumawa tayo ng adapter. Tapos makikita nyo naman yung pantay yung ikot ng pantay yung ikot ng kadena, naka straight siya. Tapos yung sprocket natin is hindi nag-wiggle or nagbabagon. Okay? Kung yan ay naka-offset dito sa loob, maririnig yung tumutunog yung kadena. Okay, lalo pa kung wala pa kayong chain lubricator na nilalagay. So ito, wala pa naman itong chain lubricator, pero maganda na yung ikot nya. So try natin pabilisin yung ikot. So ayan, nakasigunda yan. Kita nyo yung ikot ng kadena, okay pa rin. Tapos yung sprocket natin, yung ikot na sprocket natin, maayos, walang sumasabit. Kasi kapag hindi maganda yung offset ng sprocket mo, sasabit yung iingay yung kadena. Okay.
So ayan guys. So okay, next natin is papalit tayo ng foot peg. So ito yung ating lumang foot peg. Yung dati niyang pin is yung meron lang ditong flip lock. So I decided to use na yung stainless hex bolt. And ang ilalagay natin sa dulo ay lock washer. So para hindi natatanggal agad. So ito yung ating foot peg. In-adjust ko lang ng konti, ginrain ko lang yung pinakadulo para lumapat. So, yun guys. Lagyan natin ito. Okay. So, ayan guys. So, ang maganda kapag ka nakalaknat ka, hindi basta-basta matatanggal yung iyong stud. So, alright guys, so ayan, nagawa na natin yung ating foot peg. Bali dito, meron lang tayong ginawang konting adjustment, bawas lang dito. Okay, so hindi naman kasi to plug and play pag bumili ka, so kailangan i-fit din natin sa sa ating stand. So, okay na yung foot peg natin. So, yung foot peg natin, pinalitan natin ng mas maganda, mas malaki. Okay? Okay guys, so natestingan na natin yung natestingan na natin yung ating motor, ating ginawa. And yung teeth niya before nating palitan ng 51 is 45. Pakita ko sa inyo. And kung mapapansin ninyo, isa sa reason ulit kung bakit tayo nagpalit is this one is a tapered. Ito yung surface niya. Tapos ito siya guys. Hindi siya masyadong pansinin pero lapag natin. Okay guys. Okay. So ito yung sprocket niya before. At makikita nyo lubog yung gitna, no? So para natin malaman lubog yan, ito yung gitna niya. Ito yung pinaka malalim ng teeth. And makikita nyo yan, nakakapasok to. Okay, so pag pinindot mo yan, umaangat siya sa kabila. And then sa kabila niya, ganyan siya. Ganyan na itsura niya guys. Ayan. Ayan. Nakita nyo yung bow type niya. So ito, makikita nyo yung daliri ko na pumapasok sa loob. Ayan. Ayan. Nakita nyo, ayan. So, ayan yung dating sprocket ng MX250. Tapos, 45 ito. This is ayan siya guys, 45 teeth. And na ngayon, ito ang ginawa natin. Palit tayo na mas malaki. This is 51 pang XR 200. And nagpagawa tayo ng adapter para sa paglalagay ng sprocket natin. Okay? Tapos isa pa sa mga upgrade na ginawa natin is nagpalit tayo ng foot peg. Mas matibay na yung foot peg natin. And naglagay tayo ng stainless na stud. So, yung dati kasi ito yung luma. So, manipis yan. Ito, alam ko kita. Yan. So, manipis siya. Kaya, tumama sa bato nung nagpunta ako ng hinaw. Nabali. So, yun.
pinalitan natin ng JFG Racing. Maganda siya. Actually, racing foot peg. So, mayroong mga spikes na matatalas din. At mas maganda kasi pag nag-pivot ka dito mo nilagay yung paa mo. Mas makapit. Hindi ka basta-basta mahulog. Okay? So yun guys, yung mga in-update natin sa ating motor. And masusubukan natin to siguro by next week or by this month na magte-trail tayo. So expect natin na mas malakas na yung gapang niya at saka yung akyat kasi malaki na yung sprocket niya. Pero ang downside lang nun kapag nag-upgrade ka ng sprocket na mas malaki, mabagal siya sa patag, sa rektahan, no? Hindi siya ganun kabilis talaga. So dati napapaabot ko pa siya ng almost 90 kilometers per hour yung old stock ng sprocket natin. Pero ngayon siguro hindi natin mapapaabot ng ganun kasi malaki na yung malaki yung sprocket natin. And ramdam natin yung vibrate, yung pagka nasa cemented pavement or cemented na road ka, mas ramdam natin yung vibration ng makina, especially kung ang gulong mo ay knobby tires. Mas ramdam mo yun. And hindi siya ganun kabilis. Pero pagka pinasok mo siya sa trail, sa mga bundok, sa mga trail site na medyo technical ng konti at yung high technical, so makakasigurado ka na at least kahit pa paano lumalaban yung motor mo. Kaya niyang ahunin yung mga matataas na ahunan. So yun ang ating update sa motor natin. Okay? So salamat sa inyong pagsubaybay. So sa mga gusto mag-upgrade ng MX250 nila ng 51 teeth na rear sprocket, so makakatulong sa inyo. And shout out kay Lodi Maverick. Popost ko yung link niya sa baba. And magpagawa na kayo sa kanya habang nasa Davao pa siya. At alam ko, lilipat kasi yun eh. So, kung hindi nyo siya maabutan at hindi nyo kayo magawa ng adapter, so, pwede kayong pagawa sa nearest machine shop na malapit sa inyo. And alamin nyo lang yung sukat na kailangan nyo gawin. Okay? Salamat. On the next video.